Hello once again, welcome no sa atong uh, lesson study series on what we believe and why, and nakakita karon sa ikalima, and pinaka-importante nga masayra na to ngano nga gikinahanglan kita magtuon, no, and sa kung unsa ang atong nga ginatuuhan o nganong nagakutuo kita, no, and ikalima nga rason mga kaigsunan, makita nato diha, no, lima nga rason why we should study what we believe and why is because of the danger of receiving a different gospel mga kaigsunan, no, tungod sa risgo mga kaigsunan, no, ang pagkadelikado mga kaigsunan sa pagdawat sa dili matuod nga ebanghelyo mga kaigsunan. Our reading is makita nato mga kaigsunan in the book of Galatians. Galatians chapter 1 mga kaigsunan, mo kina ato mabasa, no? Galatians chapter 1 verse 6 to 7. Mo kini ato mabasa diha mga kaigsunan. Na in the book of Galatians mga kaigsunan, chapter 1 verse 6 to 7, and I'm reading from the King James version, no? Mo kini ang ato mabasa. I marvel that ye are soon removed from him that called you into the grace of Jesus Christ unto another gospel, which is not another, but there some that trouble you would pervert the gospel of Jesus Christ. Nindot kayo mga kaigsunan nga kapalandungan nato mga kaigsunan, no? That risgo di ay mga kaigsunan, no? Dako kaayo nga risgo sa ato nga part mga kaigsunan nga mahimo kita nga serious sa atong pagpangalagad, mahimo kita nga sincere sa atong pagtuo mga kaigsunan, apan we will be sincerely wrong mga kaigsunan or accepting a different gospel. Daghan ka nato mga kaigsunan nga nagsettle down, no? Nagsettle down, kontento na sila mga kaigsunan nga naa sila religion nga ilang ginatawag mga kaigsunan, no? Naa sila certain level of faithfulness sa ilang ginatuuhan mga kaigsunan, although wala sila kabalo kung anong ilang ginatuuhan, nganong ila kining gikuptan mga kaigsunan. Nagsettle na sila diha nga I have my religion, it is enough, no? Pero mga kaigsunan, no, daghang kayo mga kaigsunan nga maingon nato nga religiously wrong mga kaigsunan. They are sincere mga kaigsunan. Sincero sila sa pagtuo mga kaigsunan, but sincero sila kapan mali ang ilang pagtuo mga kaigsunan, no? Mao na nga makita nato mga kaigsunan nga naa mga kaigsunan, example ato mga kaigsunan, no, na mga tao nga makita nato nga seryoso sila sa pagpangalagad silang Ginoo to the point mga kaigsunan nga ilang ipakaon, no, they are willing to feed their child dito sa mga crocodile mga kaigsunan. Nay mga inana nga mga pagtulunan mga kaigsunan nga makita nato diha nga they are sincere mga kaigsunan. Apan mga kaigsunan, no, irisgo nila ang ilang mga anak aron nga malipay ang ilahang Dios, ilang itambog dito ang ilang mga anak ipakaon sa mga buaya, kaya ang ilang pagtuo ang Dios nila mao ang buaya. They are sincere mga kaigsunan, kung sa sincero mga kaigsunan. They are good, they are religious, but they are sincerely wrong mga kaigsunan. Kung tanawon to sa gawa sa tawhanon nga
aspeto mga kaigsunan. They have all the features of being religious and sincere, but they are tungod kay willing sila no tungod sa ilang pagtuo mga igsunan, willing sila magpakamatay, willing sila nga ipakaon ng ilang mga bata dito sa mga buhaya mga kaigsunan, no? But they are sincerely wrong mga kaigsunan. Mupod kini karon ang atong nga pagahisgutan mga kaigsunan nga ang ikalima nga rason mga kaigsunan nga gikinahanglan kita magtuon on what we believe and why mga kaigsunan is there is the danger of receiving a different gospel, no? Ang risgo dako kayo mga kaigsunan, risgo sa pagdawat sa dili matuod nga ebanghelyo mga kaigsunan. Atong basahon mga kaigsunan, basahon nato sa Cebuano, no? Basahon nato sa Cebuano version mga kaigsunan, no? Kini nga verse mga kaigsunan. Ingon diri sa Galatians chapter 1 verse 6 to 7, nahibulong ako nga hilabihan kadali kamo mingbalhin gikan ni adtong nagtawag kaninyo sa grasya ni Kristo ngadto sa laing maayong balita nga dili man laing verse 7 laing maayong balita kundili nga may uban nga nagapagubot kaninyo o buot nila nga balitaron ang maayong balita ni Kristo. So mga kaigsunan no nga naay danger mga kaigsunan nga makita nato diha nga manotice nato diha nga serious danger tungod kay makita nato diha nga si Apostol Pablo mga kaigsunan no gi-address gid niya kini no iyang kung i-compare nimo sa mga other epistles, mga sulat ni Apostol Pablo, di nato makita nga sa verse 1 pa lang makita na nato diha ang warning ni Apostol Pablo. And di nato makita nga na siya immediate warning o naay makita nato diha nga ahimangno niya sa mga magtotoo mga kaigsunan, no? Iyang warning mga kaigsunan, no? Nga ay pagpalayo gitawag diha ang pulong sa Cebuano atong gipakita diha nga pagbalhin no dali ra kaayo sa makita nato diha nga ang mga tao nagabalhin sa ilang pagtulunan mga kaigsunan. Una nga ato kining bantayan no because mga kaigsunan ang pagbalhin day nato diya mga kaigsunan, we are nagbalhin, dili lamang nagbalhin sa simbahan, dili lang nagbalhin og pagtulunan, kundi nagpahilayo mismo diha kang Kristo Jesus. Mga kaigsunan, mo lang atong bantayan diha no. Makita nato diha nga nagbalhin gikan ni adtong nagtawag kaninyo no sa grasya ni Kristo ngadto sa laing maayong balita. No, mao na pinaka dangerous nato nga mga kuanda nga ilang gibalhin didto sa nagpahilayo sila didto sa bakak nga idea mga kaigsunan, a different gospel lahi nga ebanghelyo no or ato makita po diha illegitimate gospel. It is dili siya maayo, it is not good tungod kay makita nato din nga sa verse 7 nga nagapagubot no nagapahimo hinuon og kagubot instead nga malid ang congregation mga kaigsunan diha sa kaluwasan mga kaigsunan, naga-create hinuon sa mga kaigsuunan nga magkagubot. No, diyan nato makita mga kaigsunan nga sa sulod sa simbahan mo kana atong bantayan mga kaigsunan no.
nga naay magsulod, no? Naay magsulod nga mga magpakaaron ingnon nga mga Kristohanon apan mga kaigsunan, no? Ang ilang katuyuan sa paggubot, mga kaigsunan. Uga makita nato din ha, og dili lang mao na nga makataw gubot kun dili ilang baliktaron, na baliktad na, mga kaigsunan. A different gospel sa siya buot nila nga balit aron ang maayong balita, no? Ni Kristo, no? Dili kana siya nga mga pulong, dili kana pulong sa pastor, dili kana pulong namo, kundi pulong o ebanghelyo o maayong balita ni Kristo. So, ang gipasabot diha mga kaigsunan, no, nga makita nato din nga naay illegitimate gospel, no, naay dili matuod og nagakos kini og trouble or kagubot, mga kaigsunan, no? Alternative, no, makita nato diya siya alternative diya sa gitawag nga ebanghelyo, no? Og di nato makita nga walay lain nga ebanghelyo. Ano tong timanan diha nga gisulat sa mga apostoles nga gi atong nadawat, no? O di nato makita nga different good news. Lisod kayo, no? Kining another gospel, no? Lahi nga balita, no? Gibalitad or balit-aron nila, gi-twist, no? Different gospel, no? Imbis nga sakto og kamatuoran, kambyuan nila kini, mga kaigsunan, no? Hindi na to makita nga another or different kind, lahi siya, no? And mas makita nato na siya diha ang clear nga kalahian, mga kaigsunan, diya sa original nga language, mga kaigsunan, kung atong basahon ka ng word another, kung linyahan mo ng word another in the Greek, mga kaigsunan, ang first nga implication niya diha heteros, a different, another of different kind of gospel. Lahi siya, no? Gibalitad, mga kaigsunan, different, no? Mao kana ato makita siya dili matuod nga mga pagtulunan nga makonsider nato, mga kaigsunan, nga og ingon ni Apostol Pablo nga sa verse 6, but we or an angel from heaven who preach any other gospel than which ye have preached unto you, let him be accursed. Dapat siya kapag atungluhon, mga kaigsunan, no? And ang magtudlo ni ana maga-suffer sa consequences of a destructive eternal, no? Destructive eternal consequences. Muna nga alaot kayo, mga kaigsunan, no? And another word nimo diha sa makita nimo sa verse 7, no? The word another, ingon siya, which is no another gospel, no? Which is not another gospel, no? The word allos gospel, no? Ang buto sa allos gospel, a gospel of the same kind. So makita nato, mga kaigsunan, no, ang usage of the word another, the usage of the word another, makita nato diha nga mga kaigsunan nga kini nga gospel is the same kind, no? Una nga diha nato mailhan mabalaan nato ang ato nga pagtulunan kung kini siya pareho ba sa gitudlo sa balaan nga kasulatan. Muna siya nga tawag allos gospel, dili katong hetero gospel, nga which is another of different kind. Lahi na gid siya, no? Nabalitad nga maayong balita, no? Gibaliktad, mga kaigsunan. Kining diri sa verse 7, allos gospel, a gospel of the same kind.
So diyan nato makita nga naa kitay standard nga makita nato sa balaan nga kasulatan nga makita nato nga atong basehan, no? Since time from the beginning sa pag earthly ministry ni Jesus Christ, we believe that the same gospel, no? Nagsugod dito sa ministry ni Jesus Christ from the first century Christians gikan dito sa seashore of Galilee sa pagsugod gyud ni Ginoong si Kristo sa iyang pagwali hangtod sa atong kapanahunan karon mao kana nga gospel, the alos gospel, no other gospel, no? So diyan nato makita na siya mga kaigsunan. Og kanang gitawag nila nga hetero gospel or different gospel, makita nato diha naga-cause og trouble, no? Because it is a false gospel and it will bring them mga kaigsunan nga makita nato nga bisan pa di ay naingon na to nga very charismatic, very good sila sa paggamit nila mga words and speech, but if even an angel makita nato diha who preach another gospel, let him be accursed. Tinunglo siya ang pinakaalaot sa tanan mga kaigsunan. Muna nga ilang gi-pervert, no? Makita nato da sa verse 17, ilang gi-change, ilang baliktad, no? Gibaliktad nila ang ebanghelyo, no? A distortion of a different gospel of Jesus Christ, mga kaigsunan. No, makita nato din na nga kana mga tao na sila makonsider nimo na, no, makita nimo kung nagtuon ka diha sa background ni ini sa Book of Acts mga kaigsunan, no? Even sa kapanahunan ni Jesus, they are called the Judaizers mga kaigsunan, no? Nagsulod sila sa church pretending to become disciple of Jesus Christ, and slowly ilang gituis muna gibalituad ang ebanghelyo ni Kristo, and making the idea mga kaigsunan nga the message nga maka-deceive mga kaigsunan, maka-cause og panglimbong diha sa mga magtotoo, no? Mo kana mga kaigsunan ang different gospel, no? Pero kining matuod nato nga gospel, no, nag-originate makita nato diha nga kini ebanghelyo ni Kristo. Diha nato makita no sa explanation ni Apostle Pablo diha sa 1 Corinthians chapter 15 1 to 4, no? Nga gikan kini diha kang Jesus Christ, no? O kung imo kining i-reject mga kaigsunan, it is tantamount of rejecting the Lord Jesus Christ Himself. Nga nagtawag ka na to. Ginatawag dito ni Jesus Christ. Ang bawat isa, ginatawag ni Jesus Christ. Mao ka na nga, kung atong dawaton ang ebanghelyo, the good news of the gospel, we're not receiving words, we're not receiving teachings of another person, but we are receiving the very person, Jesus Christ, nga nagpakamatay dito sa cross. No? No kana, no? No? Balik na dito sa katong mga Judaizer, no? Balik sila, no? Unsa man dai ni kini mga Judaizers? No? Kini sila di ay, no? Mga Jewish leaders, nagsulod sila, magpamembro sila diya sa simbahan. They will look like outside a follower of Jesus Christ, and then balik sila dito sa pagtuman sa balaod, no? Magtuman sa balaod para maluwas, no? Balik sa circumcision, mga makita nato diha, no? Nga balik sila sa ilang traditions, no? Daghang kay na diha ma-compare nimo kung masabtan nimo kini sila mga kaigsunan, no? Makita nimo nga daghan day na siya karon nga mga kapanahunan mga kaigsunan, no? They pretend to be angels, no? Daghang kayo. Angels from heaven, sometimes appointed son of God, no? Daghang kayo na sila. And they preach another gospel, different gospel from what
Jesus Christ is teaching, lahi siya nga ebanghelyo mga kaigsunan. Muna nga atong bantayan mga kaigsunan, no? Muna i-consider nato mga kaigsunan nga kung bisan pa ngayon pa sa verse 8 mga kaigsunan, bisan pa ang mga anghel, no? Ingon diya sa kon apan bisan kami o kun usa ka manlulunda o angel gikan sa langit magwali kaninyo og laing maayong balita o lahi kaysa maong giwali kaninyo, ipatunglo siya. Let him be accursed. Nung una nga, bantayan na ito mga kaigsunan nga naaday siya tunglo, mga kaigsunan. And apil ta diha, mga kaigsunan nga maghupot ka diha na imong ibalhin-balhin mo na nga dili basta-basta ang pagbalhin o mangita ka og church mga kaigsunan, no? Nga ang gihimong batasan sa uban nga mga Kristohanon, so-called Kristohanon, nag-claim sila nga Kristohanon pero gihimo nila nga mura gitawag nga church hopping, no? Ambak dito sa church naman, no? Mura ka shopping sila sa church, no? Nga kung di nila magustuhan dito, balhin naman sila sa piyak, no? Ang ina lang gibarugan basta ang karatula lang nga may Jesus Christ. Basta nagabasa sang Biblia, amo na siya, no? So mo na siya nga bantayan nato nga those are pretenders and different gospel, no? Nga good works, they are basing ang ilang kaluwasan diya sa good works nila, no? They are teaching people nga mubalik sa 10 commandments. They are teaching nga maghulat og revelation sa mga angels, no? They are pretending, no? They are also called Vicar, no? Kapulan ni Kristo di sa kalibutan. Muna atong bantayan mga kaigsunan, no? And nowadays makita nato na mga kaigsunan nga kining gitawag nga other preachings, another gospel, similar concern and problem nga makita nato sa Church of Galatia ug sa atong mga kapanahunan. Mga tao nga ilang gi-change ang ebanghelyo ni Jesus Christ. Kaya ilang tan-aw mga kaigsunan, no? Imagine ang ilang paglantaw sa death and burial and resurrection of Jesus Christ is an offensive, no? Ang pagdala nila sa Biblia offensive, no? Imagine mga kaigsunan, no? Ma-testify na ako na siya mga kaigsunan because sa akong pag-journey sa pagpangita sa kamatuoran, no? During the 90s mga kaigsunan, nigawas ang gitawag nga a new paradigm, a new message mga kaigsunan. Lalimang ka ang ilang new paradigm mga kaigsunan o new message nila, new mindset, Bible study without Bible. Kay offensive kuno sa mga tao nga magdala kag Bible. Sumuka na mga kaigsunan, no? The gospel of Jesus Christ became offensive sa ila mo na nga kailangan nila i-change, no? Para makumbinsi nila ang mga tao, mga kaigsunan. So bantayan nato na siya, no? So they change and make the gospel less offensive. They make it comfortable. Then they make it mga kaigsunan nga mura kag nag-attend og seminar, makita nimo so worldly mga kaigsunan, no? Ang setting nila parang seminar, parang good works. Puro good works. Hindi lang kay parang kundi good works para maluwas, no? So makita nato diha nga ang tinuod nga gospel nato diha must be offensive mga kaigsunan, offensive to our pride. Nagasulti kini kanato nga di kinahanglan nato nga maluwas kita kay kita tanan makasasala. Ang uban lisod kay na mga kaigsunan mo na nga maglisod sila og wali sa maayong balita because naa sila sa congregation nga ang ilang mga members nila mga high ranking officials. Tapos susiling ka, you are a sinner. Sukuna. No? Kawatan ka, you are corrupt. Sukuna siya abi niya, ginatira nimo siya personally. But the gospel
of our Lord Jesus Christ must be offensive to our pride. No, say ang pride sa tao. No, mao kana siya nga dili makapenetrate ang gospel because of pride. No. Kinsa man ka pastor nga musulti ka nako nga kawatan kurap ako. No? Nga ako nagtuon pagka-abogado, naging congressman o unsa man diha nga highest position in life, no? So they are offended mga kaigsunan. Pero ang kamatuoran, ang ibanghilyo gikinahanglan nga i-offend ka mga kaigsunan, nga mawala ka sa imong pride, nga dili nato kaya luwason ang atong kaugalingon. No? Kung dili lamang pinaagi sa gibuhat didto ni Ginoong Hesukristo didto sa cross. No? Makita nato diha. No? Muna, himo nila nga less offensive. Makita nato diha. The gospel must offend our wisdom. Usahay kaalam. Mao kana ang maging hindrance nga gina-change nila ang gina-twist nila ang kamatuoran tungod kay daghan sila o kaalam mga kaigsunan. And gusto nila scientific explanation, no? Ang tinuod nga ebanghelyo nagaluwas kanato didto sa gina-consider sa kalibutan nga foolishness, no? Dili nila matuohan nga ang Dios, no, nagpakatao ug namatay sa makakaulaw og humiliation, disgrace, dili honorable nga pagkamatayon dito sa cross para sa atoa ug namatay ug nabanhaw, no? Sa scientific nga explanation dili sila against science na siya pastor kay once nga ang tao mamatay dili na siya mabanhaw against science, no? But si Jesus Christ, indeed, no, nabanhaw. No? Gi-define ni Jesus Christ ang science, ang wisdom sa tao. Mo kada makita nato diya sa Book of Corinthians nga ang kaalam sa Dios, no? No, grabe kayo, no? Ang ebanghelyo foolishness sa mga taong magilamon, but kini mapuslanon alang sa mga nagtuo. For us who believe, no, Jesus Christ rose again from the dead. No? Muna nga ang uban, no, nga mo depart from this state kay di nila madawat, no? Nagapangita sila og another gospel. And ginadeny nila ang death and burial and resurrection of Jesus Christ. Nga si Jesus Christ nabanhaw sa ikatulong nga adlaw. Makita nato din nga ay dako kay nga care si Apostol Pablo, no? Nay dako kaayo nga concern siya, no? Nay dako kaayo nga warning nga mabasa nato diha sa verse 8 and 9 mga kaigsunan, no? Ako kay nga warning bugat ni siya mga kaigsunan. Ingon siya, bisan kami o kung usa ka manlulunda nga gikan sa langit magawali kaninyo og laing maayong balita nga lahi kay sa among giwali kaninyo ipatunglo siya, no? Mao kana siya, no? Gi-emphasize pa gyud sa verse 9, no? Sumala sa among giingon kaniadto giingon ko man usab aron kung may, no, lawo nga magawali or tao nga magawali kaninyo, no, magawali kaninyo og maayong balita nga lahi sa nadawat ninyo ipatunglo siya, no? Double emphasis niya, gi-double emphasize ni Apostol Pablo diha nga adyo'y silot parang sa mga false teachers and false believers, mga kaigsunan. Mga bantayan nato nga gikinahanglan og atong siguruhon nga ang atong nadawat nga ebanghelyo mao ang matuod nga ebanghelyo, no?
Kay daghang kaayo diha nagawali, no? Daghang kaayo nga naga-pretend. And paano nato mabal-an, no? Pinaagi sa pagsubay sa balaan nga kasulatan, no? Diyan nato na makita mga kaigsunan, no? Nga naay curse nga gi-pronounce, gi-declare ni Apostol Pablo nga naay tunglo, no? And even si Ginoo, ang Ginoo nag-declare og curse didto sa mga tao, sa mga covenant breakers. Mabasa nato na diha, no? Kamo na lay subay diha sa Deuteronomy chapter 27, no? Nga naay mga naay giingon diha ang Dios nga iyang gitunglo ang mga tao nga mag-break sa iyang covenant, no? Nga mo the same gyapon sa mga tao nga mga nag-break o hupot niya ng mali nga pagturunan, no? Mao na siya atong bantayan. Mao na nga gikinahanglan again, no? Diyan nato makita, no? Nga naay judgment, naay consequences, eternal consequences, eternal separation from God, and a judgment diya sa impyerno alang didto sa mga nagdawat diya sa mini nga pagtulunan, no? Kung naay mini nga pagtulunan, naapoy mini nga simbahan. Mo nang atong bantayan mga kaigsunan. In conclusion, ang seriousness, no, nga nag-concern pag-ayo, no, atong makita diya sa words ni Apostol Pablo, ang ingon niya nahibulong, ang pagkahibulong ni Apostol Pablo, wala siya nga natingala siya, kundili na ay lawom kayo nga concern niya, no? Nga makita nato diya nga reason nga na level of seriousness nga gikinahanglan nato nga tagaan o bili mga kaigsunan sa pag-study mga kaigsunan, pagtuon sa matuod nga ebanghelyo nga atong nadawat diha kang Ginoong Kristo. Mao na kini atong lesson, what we believe and why, no? I-revisit ng atong pagbalik tanaw diya sa atong 21 doctrinal statement, no? So next nato nga episode, no, adto na ta diya sa doctrinal statement number 1. I hope nga duyugan ko ninyo, you join me, ato kining hinay-hinay i-unravel, ato kining i-anam-anam, no? Piece by piece, no, like ay building block, mura kini siya building blocks mga kaigsunan nga atong i-build up, no, naga as we grow, no, ato siyang i-stack, no, mura siya grow blocks, no, row blocks, mura po siya Lego puzzle, no, that mahimo nato nga mapuslanon, mahimong very useful sa atong kinabuhi, ma-apply nato, mahupta nato ang atong pagtulunan o sa discipleship, sa pagkabig nato diha, pag-journey nato, pagiging follower, manununod ni Kristo diha sa atong mga simbahan, no? Nga magamit nato nga kini nga mga materials na nga mahimo nato ni siya nga guide, no? Nga mahimo nato nga mahimong mabalikan nato, no? Ma-review nato o magsunod kamo. I hope nga you will follow sa atong mga social media accounts o sa atong mga sa TikTok, sa Facebook page nato din na, no? Sundan ninyo sa YouTube, no, balik kung dili kamo makasunod sa atong pag-post, no, pwede niyo balikan na siya, no, balikan ninyo nga mga lessons, no, hantod nga babalik-balik nato o ma-apply nato kini nga warning mga kaigsunan, kay dili basta-basta, no, kung naay false different gospel, no, naay false gospel, napoy false church. So pinaagi sa atong pagbalik tanaw sa atong mga pagtulunan nga naa sa Biblia, ma-equip kita sa sakto,
nga pagpili kung unsa nga simbahan ato nga pag-aapilan, kung nagsubay ba ang atong iglesia diha, no? Atong simbahan nagsubay pa ba sa pulong sa Dios. Daghang salamat.